Hi guys! Welcome back again to our channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano nga ba kami nakarating dito sa Canada, magkano ang ginastos namin papunta dito sa Canada, anong agency ang tumulong sa amin, at ano naman ang pathway. Yan yung mga topic na pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Pero bago ang lahat guys, gusto ko lang mag-share ng konting story bago kami nakarating sa Canada. Kung i-share kung ano ba yung naging past experience ko sa Pilipinas bago ako nagpunta dito. Nag-promote ako as manager guys since 2014. So from that day on, ang dami kong narinig sa mga ka-manager ko na gustong-gusto nilang magpunta dito sa Canada, na napakaganda ng bansang Canada, na pag pumunta ka raw sa Canada, magiging mayaman ka na agad. So yung mga naiisip ko na yun guys, talagang gusto-gusto kong makarating dito. So kaya naman, bumiyahe ako papunta sa Ortigas at hinanap ko yung agency kung saan madalas na pinupuntahan ng mga ka-co-manager ko. From there, nakapagtanong ako kung paano makarating dito sa Canada at magkano yung gagastusin ko. At ang sinabi ay nasa 350,000 daw yung gagastusin ko papunta dito, including yung permanent residency. Napaisip ako, saan ko kaya kukunin yung 350,000 na yun kung kakagraduate ko lang at nag-uumpisa pa lang akong magtrabaho bilang manager. At ang sabi daw nila, kailangan kong magkaroon ng experience ng 5 years. So napaisip ako guys kung paano ko siya gagawa ng paraan. Dahil ayoko mang problema yung pamilya ko, ang ginawa ko noon, kumuha lang ako ng 2 years experience na manager sa Pilipinas. At habang nagtatrabaho ako, ay nag-apply ako ng ibang trabaho papunta naman sa ibang bansa. So dahil inilagay ko yung experience ko doon sa CV, mayroong tumawag sa akin at sinabi na kung willing daw ba akong ma-interview papunta doon sa McDonald's Oman. At ang offer nila sa akin na position doon ay second assistant manager. Which is sobrang napamangha ako guys kasi hindi ko ini-expect na may tatawag sa akin ganong agency. Pangalawa, parang ayoko siyang i-grab kasi hindi ko naman kilala or hindi ko naririnig yung bansang Oman. So ito na, dahil sinabi nila sa akin yung offer at ikwento naman kung anong klaseng bansa ang Oman at safe naman daw, pumayag ako. So dumating ako sa Oman 2018 ng October. By March 2019, meron akong isang friend na nasa ibang bansa na nag-offer sa akin ng agency na ito. So yung agency pala na to guys, kung pwede nyong i-search, actually very legit naman talaga to at sikat na agency to. So, lumapit ako sa agency at nag-submit ako ng CV sa Mercan. Okay. Since nahirapan ako nun guys, kasi nasa Oman ako, 2018, ang sabi ng friend ko, mayroon naman daw Dubai, Mercan. So, doon ako nag-submit ng CV ko. Nag-submit ako noong September 14, 2019. So, ito yung application journey ko guys. Ang offer pala ng Mercan sa akin ay Permanent Residency Program, which is kung ano yung naitanong ko na process doon sa Pilipinas way back 2014, yun din yung ino-offer ng Mercan Dubai sa akin noong September 14, 2019. So, by September 16, 2019, naka-receive ako ng feedback or respond from Mercan na eligible daw ako na magtrabaho papunta dito sa Canada. So, tuwang-tuwa ko nun guys. Sabi ko, ay, parang matutupad ko na yung mga pangarap ko na makarating dito sa Canada. So, September 23, 2019, naka-receive ako ng PR, Retainer, and Declaration and Acknowledgement Form galing sa Mercan. Pero guys, kailangan kong magbayad ng 1,000 AED. Unang hiningi pala sa akin na first initial payment ng Mercan Dubai ay nasa 1,000 AED. Or kung i-convert natin, nasa 15,000. So sabi nila, yung first initial payment daw, kailangan daw nila yun para ma-considered ka na talagang aplikante ka na nila. Which is nagbigay naman agad ako kasi I really trusted the agency. Dahil yun na rin yung ginagamit kasi ng mga ka-manager ko dati sa Pilipinas. Hanggang ngayon naman, yun pa din naman. After noon, nanghingi rin sila sa akin ng 41,000 or 700 USD para naman daw yun sa work permit application fee. And then, after ng work permit application fee,
nanghingi din sila sa akin ng 4,400 or nasa 258,000 pesos. Yun guys, ay bayad yun para sa permanent residency application. Talagang ginawan ko siya ng paraan kung paano ako makakapagbigay, although hindi naman nila hiningi ng one at a time. So, pinapakonti-konti kung nasa na yung application ko, yun na rin yung hihingi nila. So, ganoon. Nanghingi din sila sa akin ng 490 Canadian, or kung i-convert natin, nasa 21,000 pesos, para naman daw yun sa rights for PR. Okay? And some other documents na pinakuha nila sa akin. So, isa-isahin natin para magkaroon kayo ng idea. So, number 1 dyan is yung IELTS, or yung English test result. So, ginawa ko siya guys, or tinake ko siya sa Oman na lang, kasi since nasa Oman naman ako that time. So, this is still 2019. Ang binayaran ko naman para makakuha ng IELTS ay nasa 15,000 or 100 Omani Riyals. So, kung mapapansin nyo guys, iba-iba na yung conversion or currency na ginagamit ko, kasi yung American, nanghihingi sila ng amount from USD. Minsan, nanghihingi din sila ng amount na gamit naman yung Canadian dollars kung magbabayad ka na sa government. Something like that. Tapos, pangalawang documents na hiningi nila ay yung mga civil documents. Birth certificate, Senomar, yan. So, kailangan din siyang ipa-apostille, guys. So, dahil nasa Oman ako, medyo nahirapan ako ng mga panahon na yun. Pero, thankful ako kasi may family ako or mga kapatid na talagang gumawa ng paraan para makuha nila yung mga documents na kailangan ko on time. So, nanghingi din sila ng WES. So, yun yung hiningi nila guys. Medyo nahirapan ako dito kasi bago ka makakuha ng WES, kailangan mong kumuha ng diploma and transcript of records nung college ka, and diploma and transcript of records naman nung high school ka. At lahat yon ay kailangan mong ipa-apostille. Bago mo siya mapa-apostille, kailangan mo muna siyang dalhin sa Department of Education. Or, kung diploma naman ng pang-college, syempre, kailangan mo muna siyang dalhin sa SHED, tapos, saka mo siya ngayon mapa-apostille. Okay? Then, yung mga Certificate of Employment. So, Certificate of Employment, kung ano yung dineclare mo sa CV mo, sa resume mo. So, kung marami kang dineclare doon, kung saan ka nagtatrabaho, yun din yung mga Certificate of Employment na kailangan mong ibigay. And then, Proof of Funds. So, nanghingi din sila ng Proof of Funds, kaso yung Proof of Funds, hindi na siya na-continue. Kasi nung lumabas na yung Lamia, parang hindi na rin siya hiningi kasi ng American. Pero piniprepared namin siya na ibigay. And then, Police Certificate. So, yung Police Certificate, makukuha mo siya kung saang mga bansa ka nanggaling, lalo na kung nagtagal ka sa isang bansa ng more than 6 months, you're entitled na para kumuha talaga ng Police Certificate. Pero kung galing ka lang naman sa Pilipinas, Police Certificate lang sa Pilipinas yung kukunin mo. Pero dahil nga ako, nag-Oman din, dalawa yung Police Certificate na kailangan kong kunin. Actually guys, yung Police Certificate na hiningi nila, isang NBI sa Pilipinas at saka Police Certificate sa Oman. Next is yung passport. Kailangan mo ring i-present or i-scan lahat ng pages ng passport. So, kung mayroon kang dalawang passport, lalo na kung nag-renew ka lang ng passport, lahat yun kailangan mong i-present, all pages. Okay? And then, since September lang naman ako nag-submit ng CV, and dahil medyo nahirapan nga akong i-gather lahat ng documents dahil wala naman ako sa Pilipinas, November 7 na ako guys, nagkaroon ng schedule for employer interview. Since September 14, nung nag-submit ako ng CV, at after kong mag-gather lahat ng other documents na hiningi ng American, medyo nahirapan lang ako ng konti kasi since nasa Oman ako, kailangan kong i-communicate para kunin ng members of my family na kumuha ng mga requirements in behalf of me. Nagkaroon ako ng schedule ng employer interview noong November 7. So, ang offer pala nila sa akin guys na position is Food Service Supervisor. So,
ayun, syempre, for me, malaking karangalan na yun na mabigyan ako ng offer na ganun kasi alam ko naman na hindi talaga madaling makarating dito sa Canada. Next nun guys ay naka-receive ako ng email na pumasa daw ako sa employer's interview noong November 23, 2019. So guys, after kong maka-receive ng congratulatory email from Mercan dahil nakapasa nga daw ako sa employer's interview, nagkaroon na din ako ng job offer. After kong magkaroon ng job offer, lahat ng documents ipinadala pa sa akin ng pamilya ko through DHL from Philippines to Oman. So ngayon, from Oman naman, kailangan kong ipadala lahat ng hard copy requirements na hinihingi ng Mercan from Oman to Dubai. So it was happened guys, March 2020 na. So, ang sabi nila sa akin, probably June, pwede na akong mag-book ng ticket going here. So sobra akong na-excite kasi 2018 lang ako ng October dumating sa Oman. Tapos, June of 2020, parang hindi pa ako nakaka 2 years sa Oman. Lilipad na ako papuntang Canada. So, marami na akong haka-haka noon kung paano ko kukunin yung passport ko sa employer ko, ano yung sasabihin ko, ano yung ipagpapaalam ko. Kasi, hindi pa tapos yung kontrata ko. Kasi nga, 2 years contract naman lagi sa Middle East, diba? Kahit saan naman, kahit dito. Medyo may sad part lang dun sa story na ikukwento ko kasi ang akala ko makakarating na Canada ng June 2020 ay hindi pala dahil March 2020 nagkaroon ng declaration with regards to COVID. So everything is closed. Nag-close lahat. Hindi na ako naka-receive ng any updates doon sa application ko. So medyo nanghina ako doon kasi malaki na din yung naibigay ko. Tapos, although hindi ako nangangamba guys na baka na-scam ako. Kasi, alam ko na legit talaga ang Mercan. Ang sabi naman dito, hindi rin siya positive news. Kasi, noong October 6, 2020, naka-receive lang ako ng status with regards daw na yung Lamia application ay hold due to COVID. So, kailangan na naman namin mag-antay. Kailangan ko na naman mag-antay. Ang medyo nakaka-stress lang doon sa application ko, wala akong mapagtanungan kasi yung mga ibang kabatchmate ko, hindi ko talaga sila kilala at applicant sila from different countries along Middle East. From 2020 guys, ng October 6, 2020, naka-receive na ako ng bagong update noong January 12, 2021. So, yung update na na-receive ko guys ay new job offer of the same employer naman yon. So, yung bagong job offer, nagbigay sila, nag-update sila kasi nanghingi ang IRCC ng new update of job offer. Doon sa bagong job offer na ibinigay sa akin guys, nadagdagan yung per hour na binigay, na in-offer nila way back 2020. And then, after ng January 12, 2021, na nanghingi sila sa akin ng job offer, na nag-update sila ng bagong job offer. February 2, 2021 naman, nagkaroon ako ng Lamia approve. So, February 2, 2021 yun guys. And then, after nun, tumawag sa akin ng agency, ini-explain nila sa akin na for biometrics na daw ako. So, binigyan nila ako ng choices. Ito yung medyo mabigat na kailangan kong i-sacrifice guys ng mga panahon na yun. Kasi, ang sabi sa akin ng agency, dalawa lang daw yung choice ko para makapagpabayo. Pwede daw akong mag-biometrics sa Philippines, which is, magte-take na naman ng another 14 weeks lang na process bago ako makareceive ng visa approval. Or, kung magte-take naman daw ako ng biometrics sa Oman, tatagal daw yun ng 64 weeks dahil considered pa rin na pandemic nung mga time na yun. So, ang ginawa ko guys, sobra akong nag-risk talaga. Kahit na isa sa mga katrabaho ko sa company namin, walang umuwi na magbakasyon simula 2020. So, this is 2021 na ng March. Pero nagpaalam ako para umuwi sa Pilipinas. Pasensya na sa mga boss ko na hindi ko nasabihan kung ano talaga yung totoong dahilan.
Pero ang pinakadahilan talaga nun guys, kaya emergency akong umuwi papuntang Pilipinas, para mag-biometrics. Kasi kung gagawin ko siya sa Oman, mahigit ilang taon yung aantayin ko bago ako makarating dito. Okay? So, March 11, umuwi ako ng Pilipinas, and then bumalik ulit ako ng Oman ng April 11. So, target ko lang talaga noon, makita yung pamilya ko bago ako mag-Canada at makapag-biometrics. Kaya, wala ding labasan ng mga time na yun. So, nasa bahay lang talaga ako kasi nga pandemic. And then, nakabalik ako sa Oman ng April 11. And then, nagkaroon ako ng upfront medical noong May 18, 2021 sa Oman na to guys. Which is, ang binayaran ko sa upfront medical ko doon sa Oman, Medical Center Medina Sultan Qaboos. Para doon sa mga friend ko na nasa Oman pa din at nag-iisip kayo, nagtatanong kayo kung saan kayo pwedeng magpa-upfront medical guys. Diyan ako sa Tahan Medical Center Medina Sultan Qaboos nagpa-medical. Very lang siya, very accommodating yung doktor at napakabilis lang talaga na proseso. So nagbayad ako dyan ng 100 Omani Riyals. So ang 100 Omani Riyals pala ay nasa 15,000. So 15,000 yung medical ko guys. And then, that was May 18, 2021. And then, naka-receive ako ng work visa approval noong February 2, 2022. Yay! So, from that time, guys, sobrang saya ko talaga. Passport stamping na ako. Kaso, kailangan ipadala sa Pilipinas kasi doon ako nag-bio. So, nandito nga pala ako ngayon sa Alberta, Canmore. Puti na lang, wala na masyadong maraming connecting yung ibinook sa akin ng agency. Which is, ako din yung nagbayad nun, guys. So, yung mga galing ng Middle East na mga kabatch ko, kami lang din yung nagbayad ng ticket namin. So, dali-dali akong nag-book. Tapos, ang worth nun guys is nasa 1,600 Canadian dollars. So, ganun pa talaga kamahal kasi pandemic na pandemic pa din talaga nun eh. Nakamask pa rin lahat sa plane, ganyan. So, nag-book ako nung March 29. Then, after kong mag-book ng ticket guys, doon na din ako nag-resign. So, my application journey for permanent residency program here in Canada. I-share ko sa inyo kung ano ba yung naging pathway na pinili ko or ng agency, saan ba ako nag-fall para ka-PR. So, i-share ko din sa inyo kung PR na ba kami or hindi pa, ano yung mga requirements for PR, magkano yung mga babayaran nyo kapag magpa-file na kayo ng PR. Pero, ayun, bago yan, isa-summarize ko lang pala lahat ng binayad ko sa papunta dito sa Canada. So, si Marcan, nanghihingi siya ng 3 consultations. Okay, the first consultation fee is 1,000 Canadian dollars. The second consultation fee naman ay 1,641 Canadian dollars. And then, yung third consultation fee ay nasa 1,641 Canadian dollars. And then, yung temporary residency visa application fee ay nasa 957 Canadian dollars. Nagbayad din kami ng biometrics fee, which is 85 Canadian dollars. And then, government fees, which is 1,367 Canadian dollars. And then, yung insurance, something insurance of foreign worker, 266 Canadian dollars. And then, government fee, federal of 550 Canadian dollars. Nung kinalculate ko talaga siya, umabot siya ng 350,000 pesos. So, pa-PR na yun guys. Kasama na yung PR application doon. So, hindi na ako ng problema nung nag-file na kami ng PR kasi bayad na doon pa lang sa Oman. So, yun naman yung kagandahan guys sa pathway na tinahak ko kasi bukod sa may trabaho ka na pagdating dito, after 1 year, pwede ka nang mag-file ng permanent residency. Okay guys, pag-usapan natin sa mga susunod kong video kung paano naman nakarating dito yung husband ko as open work permit, ano yung naging process niya, magkano yung dinagdag ko sa agency, gaano siya katagal nag-antay para makarating dito. At sa mga susunod na video din pala guys, isi-share ko sa inyo kung saan nga ba kami nagtatrabaho.
So may ano tayo, work reveal, and ano yung mga naging adjustment namin sa trabaho namin. So, yun yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod kong video, and many more. So, if you're new to our channel, please don't forget to like and subscribe, or you can share this informative video, guys, for all your friends na gusto pumunta dito sa Canada. Okay? And that's it for today. Thank you for watching, and I'll see you on our next vlog.